mga tiil. Siringang Ginoo, walay ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaamit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila. Amen. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. Praise God. Dako naman po tayo sa dalawang iglesia na matagal nang nagbabangayan at walang tigil sa kanilang mga debate hanggang sa ngayon. At hanggang sa ngayon, wala pa sa kanila ang natatalo. Sapagkat silang dalawa ay hindi nagpapatalo. Hanggat dumating na lang ang kanilang puno ay nawala na sa mundong ito. Sila'y patuloy pa rin na nagpapakilala na sila daw ang tunay na iglesia. Dahil daw di umano ang kanilang pangalan ng relihiyon ay nasa Biblia. Walang ibang relihiyon ang aking tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at ang Iglesia ng Diyos o ang dating daan. Ayon sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sila daw ang tunay na iglesia sapagkat letra por letra ang pangalan ng relihiyon nila ay mabasa sa Roma 16 verse 16. At ganon din ang dating daan ay hindi magpapatalo sapagkat mabasa din po letra por letra ang kanilang relihiyon na iglesia ng Diyos. At ito'y mababasa sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Basahin na po natin ang talata ng kanilang pinagtitibayan. Basa po tayo sa Roma 16 verse 16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati ko kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. At basahin na po natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at talig at suhay ng katotohanan. Ngayon, para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito na ang kawan ng Diyos, inyo pong nabasa at narinig at kung inyong papansinin ay talagang mababasa nga ang salitang iglesia ni Cristo at ang salitang iglesia ng Diyos. Tinitiyak po na mahahati ang paniniwala sa mga totoong nagsusuri ng katotohanan. Alam niyo po mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, sa Biblia ay hindi po natin pwedeng pagkontrahin ang isang bersikulo sa isang bersikulo. Dahil itong Roma 16 at ang 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang pangunahing author o tagapangaral nito ay isang tao lang na si Apostol Pablo. Pinangaral at isinulat niya sa lugar ng taga-Roma at sa lingkod na si Timoteo. Ang iglesia ni Cristo at ang iglesia ng Diyos na mga taga-Pilipinas ang siyang nagpapahiwalay sa talatang ito. Pinipilit ng INC na ang tunay ay ang Roma 16:16 at hindi rin magpapatalo ang MCGI dahil ang totoo ay ang nasa 1 Timothy 3 verse 15. Alam niyo po mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, ang nakasulat sa Biblia sa Roma 16, Iglesia ni Cristo, at sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, Iglesia ng Diyos, ay tunay at totoo.
sapagkat nasusulat. Ngunit ang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia ng Diyos na mga taga-Pilipinas, wag po kayong magagalit, ay hindi po tunay at totoo. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang tunay na Iglesia ni Kristo at ang Iglesia ng Diyos na nasa Biblia ay iisa lamang ang kahulugan, ay ang Iglesia na kay Kristo o sa Diyos. Ang ugali ng mga tunay na Iglesia na nasa Biblia ay hindi po sila mga debatista at hindi po sila mga ugaling mapakipagtalo o pagtatalo. Sinusuway po ng mga Iglesia na taga-Pilipinas ang totoong utos at ugali ng tunay na Iglesia na nasa Biblia. Saan basa? Basahin natin ang kanilang sitas na ginagamit sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ituloy natin sa 16. Pakinggan po ninyo. Ngunit kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suhay ng katotohanan. At walang pagtatalo, sa wikang Ingles, and without controversy. Dakilang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman na pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ano po ang inyong napakinggan? Ang tunay na Iglesia na mula sa Diyos o kay Kristo ay dapat sa mga tao o mga kaanib ay ugaliin. Ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Iyan po ang tunay na Iglesia na mula sa Diyos o kay Kristo. Pero ano ngayon ang nangyayari sa ating panahong kasalukuyan? Ay walang tigil at walang humpay ang debate o pagtatalo ang mga iba't ibang iglesia o relihiyon. At alam nyo ba sa mga taong nagsusuri ng katotohanan? Hindi ba ninyo alam na ang mga debatista o mga gumagawa ng mga pagtatalo o debate ay hindi po magsisipagmana ng kaharian ng Diyos o hindi po makakapasok sa kaharian ng langit? Saan mabasa? Buksan po ninyo ang inyong Biblia, Galatia chapter 5, 20 to 21. Ganito po ang nakasulat doon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo. Katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapagpaunang ipagpaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ang tao, kung ang reliyon nga waray pagkahugasan niya mga tiil, siya ang Ginoo, waray ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanib ay ugaliin. Ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy.
sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon. Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila. Amen.